Hi, this is Jav. Alamin natin kung ano ang update sa inyong love life. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification para updated po kayo lagi sa ating reading. Okay? So, this is about your love life. Paalala lang po, timeless gabay tarot reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Take what resonates and leave the rest. Kung hindi naka-resonate, huwag pong pilitin. Okay, anong gustong sabihin ng person mo ngayon? If there's a next life, I tell you how I feel sooner. Pwedeng hopeless tong taong ito. Like, wala na talang pag-asa. Bawi na lang sa next life. Yan. So, pwedeng nag-cut off ka talaga ng connection. Like, ayaw mo na siyang kausapin. Ayaw mo na siyang bigyan ng pag-asa. Na, regret. Nakikita ko dito lang talaga yung pagsisisi. Na sana sinabi ko noon yung totoong nararamdaman ko. Yung katotohanan. Yan. Na posibleng hindi siya naging totoo sa'yo noon. So, pagsisisi ang nakikita ko dito. Huwag kang babawi siya na sa next life talagang magtatagpo talaga kayo. Pwedeng malayo kayo sa lokasyon. Like, sobrang hindi ka na ma-reach. Hindi ka na niya makontak. Na pwede din pong sobrang yung pagbabago. Like, talagang bago ka na, nagbago ka na. Kung dati, mabilis kang kumbaga, oo ka ng oo noon. Madali kang magbigay ng patawad. Eto, wala na talaga. Siya mismo, naka-identify, siya mismo yung naka-realize na wala na talagang pag-asa. You gave me the sweetest dream and the hardest reality. So, that's the reality. Nahihirapan siya sa pagtanggap. Pero, ito 'di ba sinabi kanina na na-realize niya talaga na wala ng pag-asa. Hanggang ngayon, nabibigatan siya, nahihirapan siya. Parati kanyang nakikita sa panaginip niya. Na sa panaginip niya, talagang okay kayo, nagsasama kayo, luwang-tuwa siya na, yun nga, na panaginipan, ganyan. In reality, pagising niya, nalungkot siya kasi, 'di ba? Hindi kanya kasama. Nalungkot siya sa reality. Like excuse me, like wasak na wasak. Andito pa rin yung pagsisisi na nakikita ko dito na sinisisi niya yung sarili niya. So sa panaginip, mukhang masaya kayo.
So hanggang ngayon, hirap na hirap tong taong ito. Sa kaloob-looban niya, hirap na hirap siya. You are worthy of love. No proof is needed. Oh, na-realize nga niya na hanap-hanap niya yung pagmamahal na binigay mo noon sa kanya. Na walang makakapantay. Talagang ngayon pa niya na-realize na worth it talaga yung love niyo sa isa't isa. Worth it yung binigay mong love sa kanya. Pinapakita mo, pinaparamdam mo sa kanya, sinasabi mo sa kanya. Talagang isip-isip niya pa rin hanggang ngayon. Kine-question niya yung sarili niya How did we go from everything to nothing? Na posibleng malaki expectation niya noon na kayo talaga ang ending hanggang sa nawala nawasak. Na kumbaga nawala lahat. Pwedeng nawalan ng hindi mo na siya mahal, nawalan ka na ng gana. Na dito pa lang, 'di ba? Wala nang hanggang dito. Hanggang ngayon na hindi niya matake yung mga nangyari. Parating nagtatanong, naghahanap ng sagot. Okay? Andito pa rin. There are things I never got the chance to tell you. If there's a next life, I tell you how I feel sooner. Dalawang card na mismo nagsabi niyan. May pagsisisi talaga. May gusto siyang sabihin sa'yo. Na hanggang ngayon pinagsisihan niya kasi wala nang chance para mag-usap kayo. Kasi closed door ka na. Hindi mo na siya bibigyan ng pagkakataon. The truth isn't always black and white. Okay? So this person, which is sinabi din to kanina, tandaan niyo to, you gave me the sweetest dream and the hardest reality. Ito, the truth isn't always black and white. Kung sa Tagalog pa, ang katotohanan ay hindi laging itim at puti. Pagdating sa pag-ibig at romansa, ang pag-ibig ay hindi simple, hindi simple. Ito ay puno ng iba't ibang kulay ng damdamin, kung saan ang saya at lungkot ay madalas sabay na naranasan. Like, ito masaya siya na makita ka, pero in reality, yun nga, nagbibigay ito ng lungkot sa kanya. Okay? So, if fate brought us together, why won't it let us be? So this person talaga is asking for a chance. Gusto niya makipag-reconnect sa iyo. Pero puro palak Like decided siya
na makipagkita or makipag-usap sa'yo. And the next hour, hindi na naman. Kasi pwedeng mahirap kang kontakin, mahirap kang kausapin. Sinabihan mo siya noon na ayaw mo na. So let's proceed sa yung tarot cards. Shuffle lang natin. Energy mo, ang nararamdaman mo ngayon, ang nakatagong emotion o takot mo na hindi mo sinasabi. Wala na, naka-recover ka na. Nirelease mo na yung mga sakit, oh. Releasing the pain. You're healing yourself from a heartbreak. Nag-let go ka sa mga pain at masasakit na alaala. Kahit malungkot ka, aminado ka naman dito eh. Hatid ng disappointment or heartbreak, nag-move on ka talaga. Nag-make move ka na for recovery and nirelease mo talaga tong pain, which is tama nga naman. So na yun ang katagong emotion o takot mo na hindi mo na sinasabi. Okay, ayaw mo na sa mga taong manloloko. Oo, ayaw mo na sa taong mga manloloko. Nag-decide ka talaga. Kasi kung magsama kayo, ilang beses na kasing binigyan ng chances. Oo, ilang beses mo nang binigyan ng chance. Ganun pa rin, manloloko pa rin. Na-realize mo dito na, okay, kung mag-stay kami, wala talaga mangyayaring growth. Naubos yung pasensya mo. Kahit nahihirapan ka sa pag-move on, na nagawa mo na-release mo yung mga pain. Nasa state ka ng pag-moving on, nasa healing stage ka na. Na hindi ka nagmamadali, nagbigay ka ng mahabang pasensya. Ang dahil sa pag-let go na ito, nagkaroon ng growth, personal growth. So siya ang hindi naka-move on, ikaw ang naka-move forward, naka-move on. Energy ng person mo, ang pinapakita niyang intention sa iyo. Ang totoong nasa isip o pinagdadaanan niya ngayon ng patago. Napagod siya, stress. Kasi kulang siya ng pahinga. Parati kanyang iniisip. Parating nag-iisip siya ng paraan. Pero nawalan siya ng, kumbaga naubusan ng pag-asa. Kailangan niya magpahinga dito, oh. Kasi stress, anxiety. Kulang sa focus. So, ang totoong nasa isip o pinagdadaanan niya ngayon ng patago, gumagawa siya ng paraan. Strategy pa rin. Alam mo ba,
May nakita ko ditong ano eh. Nag-clarify siya kanina. Andito po yung self-deception. Parang yung sinabi kanina na nasa panaginip ka niya. Na masaya siya kasi nasa panaginip ka. 'Di ba? Na in reality, sobrang lungkot niya kasi hindi ka niya kasama. Nagkaroon siya ng self-deception, parang niloloko niya talaga yung sarili niya. Puro imahinasyon. Na pag naiisip niya, nung masaya kayo, nung nagsama pa kayo, tapos may oras talaga na talagang nagbigay ito ng heartbreak sa niya. May mga iniisip siya na nagbigay ito ng heartbreak sa kanya. Yun nga eh, in reality, wala ka. Wala ka sa tabi niya. Hindi niya ito ino-open up sa ibang tao. Kinikimkim niya. Actually, maging maingat ka sa kanya ha. Kasi may nakita ko ditong mahilig pa ito magmanipula. Andito pa rin yung ugali niya eh. If yes, andito pa rin yung ugali niya. Like, hindi ko nagustuhan yung nakikita ko dito eh na para kanyang, let's say, para kang itrap or let's say, pumupunta ka sa, nagkakape ka sa isang, tindahan. Na alam niyan, andun ka. So, pupunta siya doon. Hahanap siya ng paraan para makausap ka. Tapos, andito din yung intensyon niyang magmanipula. So, ingat na lang. Okay? Kasi, may nakita talaga ako ditong strategy na ganyan. Parang, sinasabi kasi niya dito, okay, walang pakailam tong taong ito. So, ito yung gagawin ko. 'Di ba? So, maging maingat. Hindi maganda yung nakikita ko sa kanya na mga iniisip niya. Kasi nga, gusto ko niyang kausapin. Gusto niya makipag-reconnect sa'yo. At nakikita ko kasi dito yung imagination, like niloloko niya yung sarili niya. Self-deception eh. Energy ng inyong connection o relasyon, ang pangunahing lakas or nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon. May energy dito na pwedeng kasal kayo or nag-live-in kayo before. May energy na pwedeng nagsama na matagal na kayo. Matagal ang inyong relasyon. Kasi ito yung isa sa dahilan na nahirapan talaga siyang mag-move forward. At inaalala niya nag-iisip siya dito sa mga plano niyo sa buhay, sa mga travel niyo. Kasi may nakita ko ditong na energy na pwedeng matagal na kayo, nag-live-in na kayo, or kasal kayo. So, ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan yung lampasan agad. Okay. May taong nagbabalat kayo. May nakita kasi ako ditong pinagmamasdan ka, nag-spy ito. Social media pa or sa personal, nako. Kanina ko pa to nakikita dito.
Pinagmamasdan ka niya eh. Sabi ko naman sa inyo kanina, nag-isip-isip ka talaga niya. Mag-ingat sa taong may spy kasi. Spy. Tapos may concern dito sa matigas ang ulo, hindi madaling kausap. Pwede ito yung concern niya sa'yo. Concern niya to sa'yo or pwedeng concern mo to sa kanya. May sitwasyon na masakit sa ulo. Parang may chismis kasi ako nakikita dito eh. Or siya ang gumagawa ng chismis. Kung ikaw yung nakatanggap ng chismis, fact check muna. Or ito yung taong may nagsabi sa akin eh, na siya yung gumagawa ng chismis, siya yung gumagawa ng kwento na hindi totoo. Okay? So, yan po. By the way, may second channel tayo sa mga hindi pa nakakaalam. I-search nyo lang po dito sa YouTube. Love Jove. Ito po, Love Jove. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification. Okay, 12 zodiac signs po yun. Short reading. Yes. So, see you po. Yan po, maraming salamat.